pinagpalang buhay. Nandito na naman po ang maglulang Gwapo. At magaganda. si DJ. Okay. Bigyan mo naman ng buhay. Bago tayo magsimula, invite muna natin sila ng please watch, Like, comment down below, and share. And subscribe. And click the button bell. para lagi Updated kayo sa aming video. Amen. At bago tayo magbasa, awitan muna natin ang ating Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Thank you, Lord. Okay. Tatlo na nakalagay. Ha? Hindi, 4 yung huli sa bago 3. Sige na. Ay, basahin mo na, ate, ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Daniel. Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at makasisilaw na libulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita.
Ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod na ito na inyo ay sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso. At sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit maaaring paghaluin ang bakal at putik sa panahon ng mga haring yaon. Ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ni numan. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito ay yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari ng bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ni Daniel. Ano ba yan? Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilaan magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas, Kabanata, 21, talata 5 hanggang 11. May ilan namang nag-uusap tungkol sa templo at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti. Sinabi naman ni Jesus, darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong nakikita. Iguguho ang lahat. Nagtanong sila sa kanya, Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at baka kayo madaya. Maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing ako ang Mesiyas. Ako siya at palapit na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Sa pagkabalita ninyo sa digmaan at mga kaguluhan. Huwag kayong maligalig, mangyayari muna ito pero hindi pa ito ang wakas. At sinabi niya sa kanila, magdidigmaan ang mga bayan at maglaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa maraming lugar. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng mga kakilakilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Ating papurihan ang ating Diyos. Tingnan po natin, tingnan ang paliwanag sa Marcos. Ayan. Marcos, Kabanata 13, talata 1. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, tingnan po ninyo na napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito. At isama na rin natin sa Mateo, Kabanata 24, Kabanata 1. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga
alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Amen. Yun lang po ang paliwanag. Meron ba kayong maisishare? Ako muna, mag-share. Ikaw, Alam ko DJ. ba wala mas? Hindi. Mas maganda mauna muna kaya kayo. Wala ba? Sige, ako muna ha. Ang pagkakaano ko dito, at sinabi niya sa kanila magdigmaan ang kaguluhan. Ito. Pagkakabalita ninyo sa digmaan at mga kaguluhan. Huwag kayong maligalig, mangyayari ito muna ito, pero hindi pa ito ang wakas. Ito. Marami dito, maraming maisi-share. Dito ako muna sa sa verse ito. Sa verse kabanata sa talata siyam, sa pagkakabalita ninyo sa digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong maligalig, mangyayari muna ito, pero hindi pa ito ang wakas. Marami dito ang ano ko dito, yung kaguluhan. Kukuha ako dito sa salitang kaguluhan. Noon, yung buhay ko na magulo ang buhay ko. Mula pa pagkabata, magulo na talaga. Na kahit naman anong gawin kong sumunod sa aking mga magulang, naging masunurin akong anak. Pero naranasan ko pa rin yung parang magulo. Minsan nga nasasabi ko na totoo nga siguro yung hindi ako anak. Kasi sabi nga, hindi raw ako anak, hindi raw nila ako kapatid dahil pangit ako. Pulot lang daw ako sa tain ng kalabaw. Kaya minsan umaano sa isip ko na siguro nga hindi ako anak. Pero pag sinabi ko naman sa nanay namin, sasabihin naman, bakit ka maniwala sa kanila? Sila ba ang nagbuntis sa'yo? Sila ba ang nanganak sa'yo? Yun. Kasi nga iba talaga ang ano ko kaysa mga kapatid ko. Yun nga, nabansagan nga ako na pangit daw ako. Di ngayon, ako bilang ganun, mula pagkabata, naano ko rin sa sarili ko na pag ako nagsisimba, giiyak na lang ako doon talaga ako pupwesto sa sa pinakahuli, para pag umiyak ako, hindi makikita ng iba. Kahit okay lang sa akin na nakatayo ako, yung hindi ako upo sa upuan. Kasi para pag nagpunas-punas ako, kasi pag ramdam ko yung ng Diyos pagka ako nagsisimba, doon ko talaga ibinubuhos yung mga sama ng loob ko. Iiyak talaga ako niyan. Kaya hindi ako tumatabi talaga sa mga kakilala ko. Talagang nag-iisa lang ako doon sa basta doon bandang likuran. Tatayo ako sa sandig na lang ako sa pader. Ganyan. Para pag oras na napaiyak ako, wala makakita.
Pagkatapos ko makaiyak, magaan ang pakiramdam ko. Kaya yun ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus na ang sabi nga, hindi, mangyayari muna ito pero hindi pa ito ang wakas. Ibig sabihin, yung mga nangyayaring kaguluhan sa buhay ko, inaano ko rin noon na hindi ito ang katapusan ng mundo ko. Yun. Inaano ko. Yung baga, darating din ang araw na magiging mapayapa o hindi na maging magulo. Ganun. At sinabi niya sa kanila, magdidigmaan ang mga bayan at maglaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malalakas na lindol na sa maraming lugar. Magkakaroon din ng tagutom, magkakaroon ng mga kakilakilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit. Naranasan ko rin yan, yung talagang magulo. Kahit, yun, diba, nung mga nagdaan ko mga share na, yun, kahit anong iwas ko, ay talagang may nanggugulo, may naghahamon. Yun, parang yun ganun na parang naglaban-laban. Tapos, kasi hindi lang naman din sa ibang tao, hindi lang din, kahit na sa loob ng pamilya, nandun, kahit yung kamag-anak ko, yun, naranasan ko rin yan na anuhin ako. Ayoko lang magsalita dito, baka makapanood yun eh. Pero, okay lang. Kita si Masi pag napanood. Oo, pag napanood. Pero okay lang, kasi totoo naman yun. Totoo naman na nakaranas din talaga ako ng pang-aapi sa aking pamilya. Lalo na yung nanay ko nga, na isa nga rin yun noon na sinabi ko na talagang halos patayin niya ako. Tapos meron din po akong kapatid na talagang galit na galit sa akin. Minsan lang po ako sasagot dahil siyempre sobra na rin eh. Pag hindi ko na rin kaya, talagang sumasagot na rin po ako. Dahil yung baga sumusubra na, yung baga over the belt na. Kaya nga, minsan nga naano ko talaga, hindi ba nga talaga nila ako kapatid? Yung anuhan ka ng kuhaan ka ng kutsilyo kaya sabihin patayin daw niya ako, di ba? Papatayin niya ako, wala namang kasalanan sa kanya mabigat. Dami pa nga natagin ni Masi. Kaya nga eh, tapos kaya doon din na ano na yun na mag-away-away, maglaban-laban. Pero kung di ako lumalaban, laban ako sa salita lang. Yung ibig kong sabihin, nilalabas ko lang din yung sama ng loob ko. Kasi sobra na. Kumbaga, nagiging masunurin ka na nga eh. Tapos eh, meron pa rin nasasabi na sabihan ka rin na kung ano-ano. Kaya nga, minsan nasasabi ko, mas maganda pa nga sa ibang tao. Ibang tao, hindi ka sasaktan eh. Kasi nga naging parang ginawa akong katulong. Yun nga sabi, kaysa magpakatulong ako sa ibang tao, hindi sa kanya na. Pero kung ako lang ang tatanungin, mas maganda pa yung naging amo ko na ibang tao kaysa kadugo ko. Kaya yun, bahala siya. Kung ano, ito naman nagtotoo eh, hindi naman ako nagsisinungaling. Bahala siya kung mapanood niya. Pero alam ko hindi niya ako pinapanood. Ayaw niyang maging ano ako. Hey.
Basta yun lang yung sa akin may share ko. Na ang akin, ang pagkaintindi ko dito, gumuho man yung mga bato na nakatayo sa templo. Pero ang ating Diyos, hindi po siya mawawala sa atin. Hindi po niya tayo pababayaan. At ang sabi nga rin dito na maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing ako ang Mesiyas, ako siya, at palapit na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Yun ang sabi ng Panginoon, huwag kayong sumunod sa kanila. Kasi yung iba, porkit mapera na sila, porkit nasa kanila na ang lahat, akala mo mga hari na. Akala mo mga hari na, sila na ang sundin at kayang-kaya namang apak ng tao. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong sumunod sa kanila. Ibig sabihin, huwag natin silang tularan. Ang Diyos lang ang ating sambahin. Ang Diyos lang ang ating papurihan at sundin. Kung ano yung kanyang pinag-uutos, kung ano yung nakasulat dito sa banal na aklat, yun lang ang ating sundin. Amen. Amen. Kaya yun po ay, ito po talaga itong dito sa mga nakasulat sa Biblia. Isa po ito sa guide sa atin kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Amen. Amen. Kayo naman, kung meron kayong kasalanan nyo yun kasi kayo nasa labas kanina. Lagi na lang kayo nasa labas. Sige na, ikaw ate, meron kang share. Yung sa akin naman po, kapareho lang po kay Masi. Yung sinabi nga po na rebulto na bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Narinig nyo naman po kung ano po yung nasabi ko po kanina na kwento po nito. Ang ano ko lang po dun, yung ibig sabihin po na yung bato po na ano po, yung malaking bato na nagwasak sa rebulto na po yun na ano, yung pinagalong purong makayamanan. Yung ibig sabihin po nun yung dahil pa sa tulong ni Mas pati ni Mama na intindihan ko po talaga yun. Yung baga, yung kayamanan ay isa, diretso mo na. Yung rebulto, yun ang ibig sabihin ng kaharian ng mga hari. Tapos yung bato po na nagwasak at kumalat po sa buong mundo rin. Ayun po yung Diyos na nagbigay po sa atin ng mga magagandang ano po. Ano ba yun? Magagandang mga idinulot sa ating mga buhay at tumutulong rin po para maligtas po ang ating pamumuhay dito po sa mundo. Ang pagkaintindi ko lang po dito, hindi po mawawala po sa atin ng Diyos dahil kung tayo po ay maging tapat po sa Kanya, talaga pong hindi mawawala po sa ating sarili ang Diyos. Iaano ko po sa akin po ito kasi po tagal ko na pong binalak simula po nakapagbasa po ako ng Bible. Parang ayoko na pong tigilan hanggang pong pagtanda ko hindi ko na po talaga titigilan to. Amen. At kailangan kayo rin po nawa po ay mahalin nyo rin po yung Bible.
lalo na po ang pagdarasal at maghiling po tayo sa Diyos na magkaroon po tayo ng mahabang buhay para po ay matagal pa po tayo makapaglingkod sa Diyos gamit po ang Bible na mabasa po natin na mabasa para hindi po natin makalimutan lahat ng ito. Amen. At ikaw naman, DJ, ano ang ano mo? Asa na yun? Ang ano nga dito, na kailangan purihin ang Diyos. Lahat diyan nakasulat, puro papuri. Papuri sa ating Panginoon. Dapat palagi nating papurihan ang ating Diyos at pasalamatan sa lahat ng oras. Kung anuman, kahit na dumaan man tayo sa pagsubok, dumaan sa dumaan sa taggutom. Ayan, meron dito, magkakaroon din ng malalakas na lindol at maraming lugar. Magkakaroon ng taggutom. Magkakaroon ng mga kakilakilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit. Ibig sabihin, kahit man dumaan tayo sa mga pagsubok o taggutom, lindol o anuman, huwag natin kalimutan ang ating Diyos. At huwag tayo matakot sa mga kundi ang gagawin natin ay manalangin. Amen. Amen. Si DJ naman. Anong Ikaw, masasabi? DJ, anong masasabi mo, DJ? Yan Ang ganda kaya ng mga binabasa mo. Ito po ang akin. Saan na ba yun? Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Amen. Yun. Diba? Kahit man lang sa sa pag-awit, idaan natin sa pag-awit, ganyan, mga papuri na yan, mga papuri, pasasalamat. Ayan, matutuwa ang ating Panginoon yan. Amen. Kaya nga Amen. dapat, diba? Yun nga lagi kong sinasabi na kailangan natin pagtuunan ang salita niya. Dapat nga, lagi nating uunahin yun. Bago kung ano man yung, alam mo, gusto nyong nasa labas, maglaro-laro. Dapat nga sabihin nyo, Masi, magbasa na tayo. Masi, mag-practice na tayo kung anong kakantahin natin para lagi tayong handa. Mga ganyan, matutuwa ang ating Diyos. Amen. Amen. Lalo na sa inyo, mga bata pa kayo, mahal kayo ng Diyos. Malapit ang Diyos sa inyo. Kayo ay malapit sa Diyos. Amen. Lalo na kung kayo, wala pang mabigat na kasalanan. O, ano ba yun? Mortal sin, venial sin, ano ba yun? Hindi ko na matandaan. Dati, napag-aaralan namin yan dati. Sa catechism yata yun. Dati noon, nung ako'y nag-aaral pa, elementary pa ako noon. Ngayon, kalimutan ko na. Kaya, oo nga, mortal sin, venial sin, ano ba? Normal sin. Kaya nga hindi si DJ kasi nagbubulong-bulong ka ng Kaya nga hindi nga namin, wala na nga sa isip ko yan. Ako talagang mahina ako sa mga memory. May Memories being back. may memory gap. Hindi, talagang ako sa mga memorya. Baga, lang. Pag paulit-ulit sa akin, yun, madali na matatandaan ko. Pero kung, katulad yan, may maghatid ng chismis, isang beses lang ganyan.
wala, kalimutan ko talaga yan. Wala yan sa ano ko. Kaya, ayun. Huwag ka na mag-search DJ. Si-search ka pa eh. Diyan ka matalino ka dyan sa mga Google eh. Kaya ito na lang po ang aming masasabi. God bless us all. Guys. Guys.